Ayon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga mahal na kapatid. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong buong sambahayan. At ngayon nga po ay patutunayan natin na mali at walang katotohanan yung mga naging pahayag ni Epifanio Labrador sa mga nakaraang vlog niya. Bakit ho natin nasabi yon? Ito, pakinggan niyo po yung kanyang sinabi. Ni Manalo na ginagamit lang yung pangalan ni Kristo. Pero mo ginagamit nila yung pangalan ni Kristo pero hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Kristo. Pero hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Kristo. So ayan na, pakinggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid. At inulit-ulit na po natin yung sinabi ni Epifanio Labrador na kami daw na mga kaanib sa iglesia ay hindi raw naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Ayan, pinagtatawanan ka na ng mga kapatid, Epifanio Labrador, sa iyong lantarang pagsisinungaling. Bakit natin nasabi na pagsisinungaling? Kasi walang katotohanan. Sapagkat kami pong mga kaanib sa iglesia ay naniniwala na anak ng Diyos ang Panginoong Hesukristo. Ano ang katunayan? Ito po sa Juan 17, 1 hanggang 3. Pakinggan mo, Epifanio, at dudoktrinahan kita. Ayan na. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Sa talatang ating binasa mga idol at mga mahal na kapatid, ay may binabanggit ang Panginoong Jesucristo na Ama. Ibig sabihin mga idol, siya ay anak nitong Ama. At ayon din po sa binasa natin na yung Ama na tinutukoy dito ng Panginoong Jesucristo ay yung kanyang pinakikilala na isang tunay na Diyos. Kaya maliwanag na nasasagot yung mga pagsisinungaling ni Epifanio Labrador na kami daw lang mga kaalib sa iglesia ay hindi naniniwalang anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagkakamali po siya ng paratang doon, sapagkat kami po ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos batay po sa Biblia na ating sinipit. Ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Pero wag po ninyong ipagkakamali mga idol at mga mahal na kapatid, na hindi porket anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na rin siya. Mali po yun sa pag-unawa ng iba, no? Hindi porket anak ng Diyos ay Diyos na. Bakit? Bakit po natin nasabi yun mga idol at mga kapatid? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay tao. Ayon sa Juan 8:40, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Sa Juan 8:40, sinabi ng Panginoong Kristo mismo na siya ay tao at hindi Diyos. Kaya maliwanag po mga mahal na kapatid. So ito naman po tayo mga idol sa pangalawang video na ating papanoorin. Ito po, panoorin niyo po. Bigla akong naisip na buksan yung comment section. At binasa ko yung nakasulat doon na ang pagkasabi, mga minamahal kong mga kababayan, wala daw silang pakialam kung minura man ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko, dahil Diyos naman daw ng mga Katoliko yon. So, sa madaling salita, iba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo sa Diyos ng mga born again, sa Diyos ng mga ibang reliyon, lalong-lalo na ng Katoliko. Bakit ano ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Sino ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. So napanood po nyo yung
pangalawang video na atin pinakita sa inyo na ang sabi ni Epifanio Labrador, iba daw ba ang Diyos ng mga Katoliko sa Diyos ng Iglesia? Ang sasabihin ko sa iyo, Epifanio Labrador, ibang iba ho, ha? Malayo yung pagkakaiba. Bakit ho natin nasabi yun? Sapagkat ang Diyos na kinikilala ng mga Katoliko, ng mga kaibigan natin Katoliko, sana huwag naman itong ipagdaramdam ng mga kaibigan natin Katoliko, sapagkat tayo po ay sumasagot lamang dito sa mga paratang ni Epifanio Labrador sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang tanong, iba daw ba yung Diyos ng mga Katoliko sa Diyos ng Iglesia? Ang sabi pa niya, klaruhin nyo yan, klaruhin nyo yan. Ito na, kaklaruhin ko na sa iyo, Epifanio Labrador, makinig ka ha. Sa unang Timoteo 1:17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. Sa talatang ating binasa ay may binanggit dito na ang Diyos ay walang kamatayan. Ito makinig ka, Labrador ha. Ang Diyos namin ay walang kamatayan. Ang Diyos ng ibang reliyon ay namatay, sapagkat ang kanilang kinikilalang Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo po ang kinikilalang Diyos ng ibang reliyon. Pero kaming mga kaanib sa iglesia ay hindi namin kinikilalang Diyos ang Panginoong Hesukristo, sapagkat malinaw na pinahayag niya sa Juan 8:40 na siya po ay tao at hindi Diyos. Ano pa ang katunayan, mga mahal na kapatid, na magkaiba yung Diyos ng Katoliko at Diyos ng Iglesia? Sapagkat nga, sabi ko nga, ang Diyos namin ay hindi ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay tao. Tao po siya at hindi Diyos. Ito po ang katunayan sa Mateo 1:18 hanggang 21. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu po na tinutukoy dito, batay sa ibang talata, ang Espiritu po ay walang laman at walang mga buto. Yun po ang kalagayan ng Diyos. Ang dinadalang tao ni Maria ay sa Espiritu. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Natapos samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, ito ang sinabi ng anghel sa panaginip niya, na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Bakit? Sapagkat ang kaniyang dinadalang tao, inuulit ko na mga idol ha, ay sa Espiritu, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus. Sa makatwid, maliwanag na pinatutunayan ng Biblia, na ating sinipin sa Biblia, na ang Panginoong Hesukristo ay tao, sapagkat dinadalang tao nga ang pahayag dito ng Biblia. Dinadalang tao, ibig sabihin yung iniluwal ni Maria na kanyang ina ay tao at hindi Diyos, sapagkat kung Diyos po ay dapat dinadalang Diyos ang binanggit sana dito, diba mga idol at mga kapatid? Maliwanag po na magkaiba ang pagkakilala sa Diyos ng Katoliko at sa Diyos naming mga kaanib sa Iglesia Kristo. Kaya maliwanag po yan ang magkaiba po. Magkaiba yung Diyos na kinikilala ng Katoliko at ang Iglesia. So, proceed tayo dun sa pangatlong video ni Epifanio Labrador. Ito po, panoorin nyo mga idol.
So kaya natawag silang maimpluwensya kasi ang laki ng kinikita nila dahil obligado pala yung mga membro nila na magbigay ng ikapo. Kumbaga, pag ikaw ay nalaman nilang ang sweldo mo ay 10,000 tapos nagbigay ka lang ng 2,000, ay 200, di walag ka na agad. Meron ka na agad punishment. Kasi pati yung personal mong sweldo, pinapakailaman ng iglesia ni Manalo. So ayan po, maliwanag na napakinggan nyo yung pinakita kong video sa inyo mga idol at mga kapatid, na itong si Epifanio Labrador ay talagang napaka galing manloko at magsinungaling, sapagkat ang sabi niya doon sa video ay mayroon daw ikapo o 10% na tinatawag pagka yung pag-uusapan ay paghahandugan sa loob ng iglesia. Kaya maling-mali po, pinagtatawanan ka lang ng mga kapatid, sapagkat wala pong ikapo sa loob ng iglesia. Wala pong tinatawag na ikapo. Yung ikapo ay sa panahon pa yata yun ng ni Moises. Ayan. Ngayon po ay panahon Kristiyano na yun ang sinusunod naming mga kaanin sa iglesia. Ano po ang turo sa amin na siya namin sinasampalatayanan? Ito, pakinggan mo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa talatang ito na ating binasa mga idol at mga kapatid, ang turo na sinusunod namin ay itong nakasulat sa Biblia, na ang sabi po mga idol ay napakaliwanag, magbigay ang bawat isa. Kaya bawat isa, kahit po yung nangasiwa na ministro ay nagbibigay, kasi ang banggit dito ay bawat isa ayon sa pasya ng puso, hindi napipilitan. Kaya hindi namimilit sa amin. Hindi kagaya ng relihiyon na dinidiktahan. Ito, 1 bilyon kay 1 bilyon kay kapatid na Hindi po ganoon sa loob ng ng aming iglesia, ng iglesia ni Cristo. Hindi po ganoon. Ang sa amin po na pinatutupad na aral sa loob ng iglesia ni Cristo ay pasya ng puso, hindi napipilitan lamang. Kaya delikado ho kapag kayo ay napaniwala nitong si Epifanio Labrador. Kaya huwag mo kayo maniniwala sa tao yan, dahil inuhut-hutan lang kayo nito. Inuhut-hutan lang kayo. Pagka kayo ay napaniwala nito, hihinga na kayo ng sabi nga dun, humihingi siya ng financial para sa kanilang pagkain ng kanilang mga kasama. Ayan. So ayan, nasasagot po natin ng maliwanag yung mga paninira na mga sinabi nitong si Epifanio Labrador. Kaya sana po ay huwag kayong maniwala sa taong yan, dahil yan ay puro kasinungalingan yung lumalabas at namumutawi sa kanyang bibig. Ayan. So ayan po, maraming salamat po mga idol at mga kapatid. At sa mga bago po dyan, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video, lalong lalo na dito kay Epifanio Labrador. Alright, maraming salamat po at ingat po tayong lahat.